everyone! Hola! True puppies! Hello! Bibili kami ng ice cream kasi mainit ngayon dito. Pero naka-jacket kami, oh. Diba? Malamig kasi banda sa lake. Yung ice cream na bibilan namin located sa lake. So medyo malamig doon kaya nag-jacket kami. Maglalakad kami sa papakita ko sa inyo saan kami pupunta ngayon. At saka yung favorite ice cream na binibilan namin. Tabaho ko Baby, I am so fast. Perfect to me. Okay, so dito kami sa Wisconsin. Sana all. Medyo mainit na. Buksan natin yung The weather is getting better and better and better. yes. And it's gonna get more and more beautiful only as time goes. Diba? Sarap. 1, 2, 3 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아. So guys, chika ko pala sa inyo. Kalimutan ko kanina bago kami mulis, tumawag kami sa courthouse. Papa-schedule kami ng kasal. Sana all. So by the way, ang aming kasal is June. So excited. I'm so excited to be Cha. Dati inaasar lang ako na Cha. Pero ngayon, ang last name, magiging last name ko na is Cha. Ito yung binibila namin ice cream. Malaking baka. Big cow. Very popular to dito kasi masarap yung mga ice cream niya. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung magkano at kung anong lasa. Ito ko sa inyo later. Let's go. Ito yung binibila namin. Wait! Iniwan naman ako na yun. Still recording? Yes. You know what you want? Yeah. Can you ask them what is their best seller? What's the selling flavor right now? Superman Chocolate. Just a second. Want to try those? What is it? Blue Moon and the other one, what was it? Superman? Where's the Superman? That one right. I think I like this one. Dark chocolate and Rocky Road. You want the Rocky Road? Yes. So we're getting the double scoop in a dish. So Rocky Road, what's your second one? Dark chocolate. Also take that 2 scoop in a dish, double scoop in a dish. I'll get the banana and the Blue Moon. It's yours. Banana. Your favorite. That's a Blue Moon. Two parts? Wow. Oh, double planes. We're getting $8,000. $8 is yours. Then you guys are all set. You're welcome. Just have a single scoop of So big. Where are we going? Outside? I think they got out of the hay.
Oh, so big, so tasty. Then we're gonna go to the lake. Thanks for opening the door for me. Yeah. Yay! Ice cream again. That's why I'm getting fat here. Look guys, it's so big. Open the window so it's not so hot in here. So Wow, so tasty. This one is dark chocolate. Why for me it's so big? I don't know. 2 different girls did it. The other girl probably got more, and then the other girl didn't get as much. So that's okay. It's still considered 2 scoops. So. Holy mother. So tasty. I'm gonna go there. All the way to where the laundromat is. That's the walking trail. Okay. It's a 10-mile hike. 10 miles. Yeah. So if we do that, we're not gonna go to the gym. Yes, we're not going to the gym. So we can walk in while we're eating ice cream. Yes. I hope it's not going to rain. Doesn't look like it's going to rain, so it should be good. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 Ah, chupa! Chupa! 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 I need my 같아 하루에 10번 내 Okay, 맘을 lalakad na lang 지켜 kami. Let's walk to the 생하고 아름다운 느낌이 좋아 걱정되고 It's a little bit cold here. 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 올 수 없는 Saan kami kakain ng ice cream? 비동사 플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 헤어질 So guys, naka-cancel lang trip sa labas kasi ang lamig pa. Kahit sa mainit na. Pero pagka nasa lake ka talaga 내 malamig 맘은 talaga. 아직 ing Kasi yung kabila na yun. Easy ba? Kaya siya tayo na ice cream. Good to eat. So, maybe how much color is it? $8. So guys, yung mga kung bakit ako nakapunta sa US, yung gamit kong visa, K1 visa. Actually, parang 1.5 year namin siyang pinrases, sobrang haba. Pero, isa siya sa mga mabilis makakuha ng visa pagka fiat visa ka. Pero kasi pagka ikaw ay tourist visa, maraming hahanapin sa'yo na may business ka ba? Bakit ka magpupunta sa Amerika? May pamilya ka ba sa Amerika? Ganyan. So, ang dami. Kailangan may lupa ka. Kailangan may mapakita kang titulo na pwede kang bumalik sa Philippines. Hindi yung mag-TNT ka dito, di ba? Ayaw nila lang ganun. So, kinuha namin yung K1 visa kasi medyo mabilis siya. Kailangan lang namin is yung medical, yung proof na relationship namin dalawa, tapos yung mga picture, conversation, ayun ang mga kailangan required pag nag-apply ka ng K1 visa. So, ako pala, na-sputum ako sa sa Manila, sa St. Luke's kasi na medical lang US. So, I think ang binayaran ko yata is mga nasa 18,000 pesos. Lahat-lahat na yon, kasama na sputum doon. Pero kung positive yung sputum mo, hindi lahat,
meron silang binibigay na gamot, libre din. Kaya lang pupunta ka dun sa mismong St. Luke na ano, malapit sa Ermita. Malapit siya sa Robinson Ermita. Tapos, punta ka doon every morning para bigyan ka ng medicine. Pero kung hindi ka na-sputum, negative ang sputum mo, 3 days ka lang babalik doon. Ayun ang pagkakalam ko kasi ayun yung nangyari sa akin. Kaya ako na-sputum kasi meron akong dito? Akong ano Do I have a fat face? Me too. Baby, where's the stuff like here? You put it here. Because if I put it like this, it's so far. I was telling about K1 visa. Go ahead. You can do it. Ang na-find out nila sa x-ray ko is meron akong spot dun sa taas ng baga. Kaya naging positive ako sa pag-i-sputum. Ang sputum pa naman 3 days ng umaga ka babalik doon. Nung time na yun, nagkatrabaho pa ako. Kaya parang ang hirap sa akin. Buti na lang, meron akong leave sa work. So, nag-file ako ng leave ng 3 days. Tapos, nag-stay ako sa Bayview Hotel ng 3 days. Kasi yung agency namin, binook ako doon. Free lang sa akin kasi kasama siya doon sa binayaran kong K1 visa na process. So, eventually, parang wala akong ginawa. Pumunta lang ako doon. Tapos, dala-dala ko yung mga requirements ko. Tapos, nakita nila yung spot ko nga, diba? So, bad trip ako. Kasi, ang dapat, alis ko na is December. Are we going now? I'll let you finish your ice cream. Just opening it so we get a little bit air in here. Already here, so we'll just enjoy the lake. You can finish your ice cream. We'll come back on a warmer day. I thought it'd be a lot warmer now, but not yet. May, I guess May is still a little too early. Doesn't start getting warm until June. Some year when it's really warm, it's already warm in March. But only some years. Dapat ang ayos ko is December 2023. Dapat dito na ako magpapasko. Kaya lang na-sputum ako. So, pagka ikaw na-sputum ka, mag-wait ka ng ng 2 months pa. Kaya yung tinagal lang ko is actually after February. You're done eating, we'll drive down that way and I'll show you how far we have to walk. Okay. So next time when we're ready and you come, you know how far we're walking. This will be the starting point and it's going to go all the way down to 2 rivers. There's a golden pot at the end of the rainbow. Okay. And then we'll show you. You want to go now? Papakita daw yun sa akin yung kung saan daw kami mag-walk pagka summer na. Kasi ngayon summer naman, kaya lang pagka lumabas ka talaga, tabi ka ng lake, maninigas ka dahil para kang ice candy na nanagas. Kakaiba rito. Mainit naman, pero pagka yung hangin, kasi yung hangin dito malamig eh. Parang freezer. Parang nabukas ka ng freezer. Parang gugustuhin ko talaga pumunta sa Philippines kasi nainip. So naman tayo. Pag na-sputum ka, 2 months ka mag-aantay kasi meron silang date at proseso na i-check nila yung sputum mo. Ang sputum dahil yung mga dura, plema mo ba, nagaling sa baga mo. Hindi naman siya mahirap kasi nung tinride ko siya ng trail, it's very far. Wow, so tas so long. Not sure how far it goes. Yung actually ang mahirap talaga yung medical
Kasi yung interview ko, sobrang dali lang dahil. Ito, gagawa ako ng isang video na kung ano yung mga tinanong sa akin, ano ang mga kailangan dalhin, at ano pa, ano ang mga kasagutan na dapat sagutin, diba? So ngayon, for today's video, ang topic natin is yung St. Luke's na medical sa K1 visa. So, ayun talaga, for me mahirap talaga yung sa medical. Kasi ang haba ng proseso niya, kasi yung medical ko, nag-start siya noong November 26. Tapos, ang dating ko sana dito sa US is December 16. Dito sana kung kapasko. Kaya lang, na-found out ko nga, na first sputum ako. Malalaman mo na first sputum ka sa unang araw mo na pagpunta mo sa St. Luke's. Ayun ang una mong, doon mo malalaman na first sputum ka. Pero bibigyan ka nila ng date kung kailan ka babalik, kung kailan mo gagawin yung sputum mo. Kasi ang dinala ko lang na requirements, babalik ako sa bahay, ipapakita ko sa inyo kung ano mga requirements na dinala ko. Basta ang nabayaran ko 18,000. Although nagbayad kami sa agency namin, yung agency namin hindi pa bayad doon, hindi pa kasama yung 18,000 for the medical. It's separate, parang different payment siya. Babalik ako sa bahay, papakita ko sa iyo kung ano requirements. Tapos, yun nga, nung unang found out ko na for medical ako, natuplis ang lola mo. Kasi, ang akala ko, dito na ako magpapasko, ganyan-ganyan. Hindi pa pala. O di, pinagpatuloy ko pa yung trabaho since work from home naman ako. Go lang, work lang. Diba? Tapos, dumating na nga yung date na exam ako ng 3 days na first sputum. So, nag-leave ako sa work ko ng 3 days. Tapos, nag-stay ako sa Manila Bayview Hotel. Dun, malapit din sa may Robinson Araneta. Nag-stay ako doon ng 3 days. I think ang binayaran ng aking agency. Now we're entering Two Rivers. Okay, Two Rivers. It's still going all the way. That's so long! I'll show you how far it goes. We're in it 2 miles. I think it's around 5 miles total this way, 5 miles back, so it's 10 miles total. Malakad na kami sa sa summer. So, naka-stay ako doon. Ang tinanong ko doon sa receptionist kung magkano yung per day stay doon. Sabi na sa akin, kasi hindi siya 5-star hotel eh. Nasa 3.5 star siya. Maayos, maninit. May free breakfast, buffet. Ganyan. Nasa 3.5 o 4,000 a day yung bayad on sa Bayview. So, if you are gonna go to the sputum and you're very far from the St. Luke's Medical Extension, you need to stay in the hotel for 3 days. Diba? Pero kung malapit ka lang naman, hindi mo na kailangan mag-stay. Mag-commute ka na lang, pupunta doon. Buti na lang kasi alam ko yung lugar na yun. Kasi yung time na yun, nakatira kami sa Pasig, medyo malayo. Sa Pasig pa naman, ang traffic lagi tuwing umaga. So, dinicide ko na hindi na sana ako mag-i-stay ng hotel. When I checked on and Jenny, they made it to here. That's Here? It. Yep. And then they wanted to quit. Palatas taas. This is about 3 miles in. So then I walked all the way back. I walked all the way back to get the car to come by and pick them up. They didn't even make it to 5 miles. Saan na ba ako? So, hindi na ako, nag-decide na ako na mag-hotel kasi libre lang naman sa akin dahil nga ang nagbayad is yung agency namin. So, kumuha lang ako ng kasama ko sa bahay para mag-stay dun sa hotel. Kasi, ayoko nang walang kasama, natatakot din ako. So, kinuha ko yung pamangking ko, na-blood ko. Sumama sa akin, nag-absent sa school, di ba?
get to McDonald's and then we turn back. See, there's a McDonald's there. This is a 5-mile walk right here. That's so long. But we're turning back. There's ice cream too. 10-mile walk. I don't think I can make it. You don't think you can make the 5 mile? 5 mile this way, 5 miles back. And what is the price if I go there? The price is you get to McDonald's and I'll buy you a treat. But I don't like McDonald's. But the point of it is to get the exercise, to get the sunlight, to get enjoy the weather outside. And then we're gonna walk all the way back. You're gonna love it. I mean, I don't like to eat McDonald's after I eat. You don't have to. I just said that we walk to McDonald's and we can get back. If you want to get something, then you get a treat. I like table for my computer. You want a table for your computer, you're gonna have to do 25 miles. If I do, I'll find a good one soon. maybe 10 miles to go there and then 10 miles to go back. It's 20, right? No, it's 5 miles here, 5 miles back, 10 miles total. Huh? It's 10 miles total. That's so long. Tastas muna tayo kasi nakausap ako nito eh. Baka mamaya mabad trip to eh. Sabi yun, hindi ko siya pinakahalagan, diba? I've done it before, so I know it can be done. It's just that you need comfortable shoes and you have to be willing to do it. Okay. So, ayun na nga. Back to the St. Luke's. Diba? Dati kasi kami nakatira sa Santa Ana. So, malapit lang kami sa St. Luke's Medical Extension. So, isang sakay lang kami ng Santa Ana, Paura. Ay, lumipat kami ng Pasig. Eh, ayoko lagi kasi may napanood ako sa YouTube na kailangan daw maaga pumunta sa St. Luke's kasi nga maraming pila, mahaba ang pila dahil hindi lang US ang dun eh, parang merong Canada, Switzerland, lahat ng mga dun nagpapamedical bago umalis ng bansa. Kaya sabi ko, ang dami ko lang na case na katulad sa akin na K1 visa din. Meron din mga matatanda na senior, pero ang visa nila is K1. Diba? Nakakatawa. Diba? Hindi makakalain na 60 senior ka na, diba? Hindi mo na meron pa palang makakatagpo na meron, diba? Hindi natin alam. Nakakatawa lang kasi nung pumunta ako dun, ang dami ko rin nakasalamuhang tao na for K1 visa din. Yung iba, migrate sa mga buong pamilya. So, tas yung iba may mga trabaho, mga na-applyan, ganyan. Yung iba, mga anak sila ng mga nakatira sa US. So, nakaano lang ako na, parang na-overwhelm kasi baka makala ko, baka mag-isa lang ako, ganyan. Hindi, huwag ka matakot kasi marami kang kasabayan na yung iba nga, nakatira pa sa probinsya eh. Nag-aeroplano pa para lang pumunta sa St. Luke's kasi bawal silang mag-medical sa ibang St. Luke's. Doon lang talaga sa mismong St. Luke's extension. Doon talaga ginagawa. Kaya yung iba. This is the hospital where Honey and Danny is both born. Yeah. Rural Medical Center. Hindi ba tayo? And it's what, 34,000. Is that updated? No. Huh? Is that updated? Yeah, that's the most updated, 34,000. So we have a 30,000 population now. Tapos, ito na, yung iba, aeroplano pa, tapos mag-i-stay sila sa hotel ng isang buwan kasi naantay din nila yung interview nila at saka yung sa medical nga. So kaya nag-i-stay sila dun sa mga kaya ang dami palang tao sa Malate kasi doon din pala marami yung mga
agency Sana all. para lang tulungan kaming nag-process ng K1 visa hanggang sa magkaroon ako ng green card dito. Until, they're gonna help us until I get a green card, right? Yes, until you get the green card, then their job is done. Okay. And 160,000 kasama na yung hotel doon, tsaka yung tulong nila sa akin, yung tinuruan nila ako sa mga interview. Ayun din ang maganda doon. Tinuturuan nila ako sa interview. Binanyasan nila muna ako bago ako sumabak sa interview. Para smooth talaga yung pagpasok ko rito na walang trouble, diba? Ayun na, so yung pagkapunta namin dun sa medical, ayun na nga, yung after ng 3 days mo na sputum, mag-aantay, doon ka mag-i-start ng 2 months. Kasi iaantayin nila kung may tutubong bakterya doon sa plema na binigay mo sa kanila. 2 months yun, dahil after 2 months, pababalikin ka nila doon. Tapos, pag bumalik ka doon, tapos sasabihin nila na pass ka, i-check up ka, walang Maybe it's melting. How's the rocky road? good. It's got marshmallows in there. Did you taste it? And some peanut. Yeah, it's like almonds and marshmallow. You think that's too far? Yeah. Maybe we'll do 5 miles total first, and then when you're more energetic, we can do the 10 miles. So we'll go half, which is 2.5 miles, and then we'll do 2.5 miles back. So it'll be 5 miles total. So just 5 miles. So, after 2 months, tatawagan ka nila na babalik ka doon. I-schedule ka nila ulit. Ang makakausap mo na yung doktor na mag-i-explain sa'yo kung bakit ka pinatawag, bakit ka na-sputum. Tapos yung in-explain sa akin, nakita nga daw yung spot ko dito sa baga. Kaya ang akala, may TB daw ako. Good news daw kasi hindi naman daw siya TB. Siya yung parang different bacteria na parang peklat ba? Tapos nagamot na, parang gano'n, nawala na, ganyan. So ngayon, sabi niya sa akin, hindi ko na to kailangan ng gamot kasi hindi naman siya ganung sobrang lala na parang basta pag na-sputum kayo, huwag kayo masyadong ma-stress kasi nung na-sputum ako, sobrang stress ko, akala ko hindi na ako makakapunta ng Amerika dahil nga dun sa medical ko, sobrang ko, pero yung mga napapanood ko sa YouTube nga na huwag na daw ma-stress, ganyan, baka peklat lang daw yan, hindi naman ako na-stress, kumbaga na lang ako kasi 2 months mag-aantay ka, diba, matagal-tagal din yun nung time na yun parang excited ka na makita yung fiancé mo, diba? Tapos parang pinatagal pa ng diba? Nakakairitan talaga. Ayun. Tapos yun, in-explain niya sa akin yung mga gagawin ko pagkapunta ko sa US. Tapos sa kanila ako binigyan ng schedule kung kailan ang interview ko. Sila yata sila yata nagpa-schedule ng interview ko. Kasi hindi ka pwede mag-interview nang wala kang results sa St. Luke's. So sa akin, hindi ako binigyan ng alam ko na kasi nag-schedule lang ng interview ko. Kasi meron na akong interview date noon. Kumbaga cancel nila yon, yung St. Luke ang nagpa-cancel pinaka-cancel na ng St. Luke's yung interview ko sa embassy. Tapos pinaka-cancel nila yun, diba? Dahil nga 2 months nga yung aantayin ko. Pagkatapos ng 2 months din na nga na pumunta ako sa St. Luke's, tapos negative yung result ko sa sputum. So ginuna nila yung yung panibagong schedule na naman sa interview. So sila ang nag-schedule nun. Tapos sinabi ko lang dun sa agency ko, and then yung agency ko nag-schedule sa akin kung kailan ko pwede nila akong turuan kung yung mga tatanong sa akin sa mga interview kailangan
sa K1 visa interview naman at saka mga requirements. Pagka uwi ko ng bahay, ang ilalagay kong, ang papakita ko sa inyo yung mga dinala ko nung nag-medical ako. Nung first day ng medical ayun lang naman ang dadalhin mo Pero yung sa pag pinabalik ka na, yung dadalhin mo na lang yung yellow paper na schedule for sputum, ayun ang dadalhin mo, tsaka yung passport. I'm gonna go to the house and then I'm gonna show you what the requirements.